Huli kam sa San Rafael, Bulacan ang delikado at peligrosong iligal na karerang yan ng ilang motorsiklo. Ang isang rider nag-ala Superman exhibition pa. Ni-raid ng PNP Highway Patrol Group ang iligal na drag race. Hindi bababa sa 10 ang naaresto, mga sangkot mismo sa karera at mga tumataya sa sugal nito. Ang isang nagkarera na disgrasya sa tangkang pagtakas. Arestado ang isang senior citizen sa pangmomolestya umano sa isang batang lalaki sa Rodriguez, Rizal. Pero depensa ng suspect, ibang tao raw ang nang-abuso sa bata. Balitang hatid ni EJ Gomez. Naaresto ka namin sa bisa ng warrant of arrest na ito. Galing regional. Hindi na nakaporma sa mga operatiba ng Rodriguez Police ang 67 anyos na lalaking ito nang arestuhin sa kanyang bahay sa Barangay Burgos kahapon. Akusado siya sa pangmomolestya umano sa 10 taong gulang na batang lalaki. Ayon sa pulisya, December ng nakaraang taon nangyari ang insidente nang pansamantalang manuluyan ng biktima at kanyang tiyahin sa bahay ng akusado. Acquaintance lang sila. Then, on the same day rin po, itong si akusado natin ay pinasok yung ating victim sa kanyang kwarto. Then doon na po nangyari ma'am na kanyang sexually assaulted yung ating victim. Pinagbantaan niya po muna. Tinakot ma'am na wag pong magsumbong. Kalaunan ay nakapagsumbong din daw ang menor de edad na biktima sa kanyang stepfather na siya namang nagsumbong sa pulisya. July 16 inilabas ng korte ang arrest warrant para sa akusado. Mariin namang itinanggi ng akusado ang paratang sa kanya. Aniya, iba ang umabuso sa bata. 8 taong gulang lang daw ang biktima nang magsimula ang umano'y pangmomolestya. Ang gumawa nun, yung kapatid, yung kumpare, nung tatay ng bata. Bago pa nadala yung bata sa amin, meron nang nagmomolestya doon sa Antipolo. Sino yung sinasabing pumasok doon sa kwarto ng bata? Ewan ko sa kanila, pagkatapos kong maligo, nang sinasabi nila, pinapasok ko raw yung bata. Hindi naman totoo, yung bata ang pumasok at hindi ko alam. Dahil nakatalikod ako. Sinampahan ng kasong 3 counts of acts of lasciviousness ang akusado na nakadetain sa Rodriguez Police Custodial Facility. Walang pahayag sa media ang pamilya ng biktima. EJ Gomez, nagbabalita para sa GMA News. Kumustahin natin ang sitwasyon sa Isabela matapos ang pananalasa ng Bagyong Luis na humina bilang low pressure area. May ulat on the spot si Sandy Salvacio ng GMA Regional TV. Sandy? Rafi, as of 6 a.m. kanina ay idineklara na ng Etiague MDRRMO na possible na ang Anafunan Overflow Bridge. Gayunman ay pinag-iingat pa rin ang mga dumadaan dito ng mga residente at mga motorista, lalo na't patuloy pa rin ang pagbaba ng tubig mula sa mga upstream river. Nakaharang pa rin ang malalaking bakal sa isang overflow bridge sa Barangay Gukab, Etiague, Isabela para siguraduhing walang motorista ang makadadaan sa tulay. Unstable pa raw kasi ang antas ng Cagayan River at may nakaharang ding mga kahoy at sanga ng puno kaya't lubhang delikado sa mga motorista. Sa kasalukuyan, 3 overflow bridge pa rin ang hindi maaaring daanan ayon sa PDRRMO, ang Gukab, Bacolod at Alicaucao. Sa Ilagan City, nakaposisyon pa rin ang mga equipment ng Isabela PDRRMO para sa mga responde kung kinakailangan. Bagamat low pressure area na ang dating Bagyong Luis, epektibo pa rin hanggang ngayon ang kanilang no swimming, sailing at fishing policy, maging ang liquor ban. Matataas pa rin kasi ang alon at ihip ng hangin sa mga coastal area sa Isabela. Wala ring evacuees, sugatan at casualty dahil sa epekto ng nagdaang bagyo. Rafi, magandang balita rin umano ang pag-ulan dito sa probinsya, lalo na't ilang buwan na hindi inulan dito sa Isabela dahil nga sa epekto ng Super El Nino. At kaninang alas 10 ng umaga ay tumaas na raw sa lampas 165 meters above sea level ang antas ng Magat Dam. Gayunman, giit ng National Irrigation Administration ay critical pa rin ang antas na ito ng dam. Samantala, Rafi, dito naman sa Cauayan City ay bahagyang bumubuti na ang lagay ng panahon pero may panaka-naka pa ring pag-ulan. Rafi? Maraming salamat, Sandy Salvacio ng GMA Regional TV. May mag-live-in partner na nasawi matapos masangkot sa karambola ng 4 na motorsiklo
sa Davao Bukidnon Road sa Davao City. Balitang hatid ni John D. Esteban ng GMA Regional TV. Nagpaikot-ikot sa ere bago tuluyang tumigil ang motorsiklong ito sa Davao Bukidnon Road sa Katalunan Pequeño, Davao City. Ayon sa Davao City Police Office, nasangkot ang motorsiklo sa karambola ng 4 na motor. Batay sa investigasyon, tinatahak ng 3 sa 4 na motorsiklo ang southbound lane. Nabangga ng motorsiklong minamaneho ng 19 anyos na lalaki ang likurang bahagi ng motorsiklo ng mag-live-in partner. Ang motor ng magka-live-in bumangga sa isa pang motorsiklo. Ang gulong naman ng motorsiklo ng 19 anyos na rider tumilapon at tumama sa isa pang motor sa kabilang lane. Sugatan ang rider nito. Dead on the spot ang mag-live-in partner. Malubhang nasugatan naman ang 19 anyos na rider habang ang isa pang rider ay tumakas umano. Naisa ka vehicle, ka motorcycle po katong V4. Mao po to siya ang kuan ma'am, ang gina-trace po nato karon kung asan na ni siya o kinsa ni siya kay mao ni siyang nakasibat sa scene. Iniimbestigahan din kung may naganap na drag race. Nagtrending manggod ni siya sa social media niya butang siya title na alleged drag race. Sa amo ma'am, considered na mo ni siya karon as reckless driving resulting into that incident. Going pa amo ang backtracking karon ma'am sa mga CCTVs o nangita po ng mga witnesses nga makahatag og testimony nga drag race jud ang nahita po. Sa ngayon, ang 19 anyos na rider at tumakas na driver ang posibleng mahaharap sa reklamong reckless imprudence resulting in multiple homicide and damage to property. Sinusubukan pang makuhanan ng pahayag ng GMA Regional TV ang pamilya ng namatay na mag-live-in partner at ang nakabanggang rider. John D. Esteban ng GMA Regional TV, nagbabalita para sa GMA News. Nagkilos protesta ang ilang grupo ng mga manggagawa sa tanggapan ng Department of Labor and Employment sa Pasig Regional Trial Court. Isusubo na lang natin sa ating mga pamilya! Kaugnay po yan sa temporary restraining order na pansamantalang nagpapatigil sa pagpapatupad ng 85 pesos na aumento sa sahod sa Metro Manila. Sa opisina ng DOLE, hinarap ni Secretary Francis Tolentino ang mga nagpoprotestang grupo. Ayon kay Tolentino, umaapilan na sila sa korte kaugnay ng ipinataw na TRO. Kala ko, yung inyong simpatya ay nalulungkot ka. Siyempre malulungkot tayo. Pinadala ko rin yung mga abogado natin doon para labanan. Questionin. So hintayin natin kung ano ang mangyayari. Nag-celebrate ng 46th birthday si Ding Dong Dantes kasama ang pamilya sa Amerika. Sa kanyang Instagram, isinare ni Ding Dong ang picture nila ng misis niyang si Marian Rivera nang manood ng isang pelikula. Caption ni Ding Dong, "Birthday wish granted." Nag-post din ng greetings at appreciation si Marian sa pagiging loving husband at amazing father ni Ding Dong sa kanilang pamilya. Hindi rin siyempre mawawala ang greetings mula sa co-stars niya sa GMA Prime series na The Master Cutter at mga kasamahan sa Family Feud. Thankful si Dong sa effort at surprise na yan para sa kanyang kaarawan. Kaisa rin ang ilang world-renowned Filipino athletes sa pagbubunyi ng panalo ni Alex Yala sa Mubadala DC Open 2026. Si pambansang kamao Manny Pacquiao sinabing tatak-pusong Pilipino ang victory ni Ayala. Talo man daw sa first set, bumawi si Ayala hanggang makuha ang kampyonato. Binati rin ang tennis star ng Pinoy Olympic medalists na sina Heidelin Diaz at Nesty Petesio. Si Pinoy pole vaulter star EJ Obiena, alam na raw na mananalo si EJ si Ayala laban sa American player na si Jessica Pegula. Gising anya ang buong Pilipinas sa her historic feat ni Ayala. Itinuloy ngayong umaga ang direct examination ng prosekusyon sa witness galing Commission on Audit na si Roderick Wamil. May ulat on the spot si Ian Cruz. Ian?
Connie, mas magaan na nagsimula itong day 12 ng impeachment trial laban kay Vice President Sara Duterte. Sa pasimula kasi ng paglilitis ay binanggit pa ni Presiding Officer Cheese Escudero na sa impeachment court ay mayroong hindi pagkakaunawaan. Pero sa pagkakataon sa panalo ni Alex Ayala doon nga sa DC Open sa Amerika, lahat daw sila ay nagkakaisa na batiin si Ayala para nga sa kampyonato nito na nagbigay ng karangalan sa ating bansa. At biro pa nga ni Escudero, kung may makita na senator judge na tila inaantok ay baka daw napuyat sa panonood ng laban ni Ayala. At mula nga doon, Connie, ay nagpatuloy na ang paglilitis na ispasana ni Attorney Lorna Capuna ng prosecution na magkaroon ng recess para matingnan nila at depensa ang mga acknowledgement receipts para sa confidential funds noong 2022. Sabi ni Capunan, kalahati pa lamang daw ng 845 na acknowledgement receipts ang nakita na magkabilang panig. Pero tugon naman ni Attorney Michael Poa ng depensa, ang patungkol sa acknowledgement receipts noong 2022 ay sa cross-examination na lamang nila tatanungin sa witness. Kaya itinuloy na muli ang direct examination ni Capunan sa COA auditor na si Roderick Wamil. Kung kahapon ay confidential funds ng OVP sa fourth quarter ng 2022, ang disbursement at liquidation reports naman na pirmado ni VP Sara Duterte ang inusisa ni Attorney Lorna Capunan kay Wamil. Pirmado rin ng bise ang accomplishment report para sa tatlong quarter ng 2023. Sa tatlong quarter ng 2023, tig 125 million pesos ang confidential funds ng OVP. May napansin daw si Wamil na sa panahong ito ay mayroong mga pinagkagastahan ang confidential funds na hindi na ayon o pinahihintulutan sa joint circular ng COA-DBM. Gaya ng medical and food aid na 42 million pesos sa first quarter at 40 million pesos naman sa second quarter. May gastos din sa travel na 10 million sa unang quarter pero walang mga attachment kung paano nagastos. Napuna rin ang paggastos ng 35 million pesos na payment ng reward pero ayon kay Wamil wala raw na isumite kung paano naging successful ang information gathering. Kaya naman nag-issue ng Audit Observation Memorandum o AOM ang COA sa OVP para makapagpaliwanag at makapagsumite ng dokumento o paliwanag. Nang hindi pa rin nakontento, naglabas ng Notice of Suspension at kalaunan ay notice of disallowance ang COA sa OVP. Sa ngayon, Connie, ay tinatanong ni Attorney Capunan si Wamil patungkol na sa confidential funds ng DepEd noong first to third quarter ng 2023. May obserbasyon din ang auditor na may mga hindi na-submit na specific confidential activities patungkol sa pagpigil o pagbawas ng recruitment ng NPA sa hanay ng estudyante at mga guro, pati na patungkol sa abuse prevention at ukol sa extremism at terrorism. At Connie, syempre pagkatapos nga nitong direct examination, inasahang magkakaroon ng cross-examination ang defense sa pamamagitan ni Attorney Michael Poa. At ang unang nabanggit sa atin ni Attorney Poa ay pipilitin nila na maging maiksi lamang at makabuluhan yung mga tanong na ibabato nila sa witness na si Roderick Wamil para hindi nga tumagal itong paglilitis. So yan muna ang latest mula rito sa Senado. Balik sa iyo, Connie. Maraming salamat, Ian Cruz. Update tayo sa lagay ng panahon ngayong binabantayan ng dalawang low pressure area sa bahagi ng Luzon. Kausapin natin si Pag-asa Weather Specialist Benison Estareja. Magandang umaga at welcome sa Balitang Hali. Magandang umaga, Sir Rafi. Opo, magtutuloy po ba patungo sa West Philippine Sea ang dating bagyong Luis? Actually, yung bagong low pressure area po yung nakikita natin na mananatili dito sa West Philippine Sea within 24 hours. Ito po ay nasa 180 kilometers kanluran ng Bacnotan, La Union, habang yung dating si bagyong Luis na low pressure area ngayon ay nasa may Cabugao, Apayao po. Posible bang tumaas pa yung chance na maging bagyo ng bagong LPA na nasa kanluran po ng Ilocos Region? Apo, yung nasa kanluran dito sa West Philippine Sea na LPA, at least within 24 hours, maliit pa yung chance po na maging bagyo. No? But then we're seeing na kumakapal yung kaulapan niya, kaya hindi na natin nirule out na ito'y maging bagyo in the coming days. Mm-hmm. Common ho ba yung ganito na dalawang low pressure area na halos magkatabi? Hindi siya pangkaraniwan, subalit posible pong may mabuo talaga na panibagong LPA mula dun sa trough or yung buntot po ng isa pang low pressure area, lalo na kapag active po yung ating dagat Pasipiko at mainit po ang karagatan, may tendency po talaga na may mga bagong weather disturbance. So congruence kumbaga ng iba't ibang mga weather systems. Ano pong humahatak ngayon at nagpapalakas sa ating habagat? Yung southwest monsoon po natin, hindi pa talaga siya sobrang lakas po sa ngayon, no? Pero eventually po itong
mga susunod na araw, habang lumalapit itong si Typhoon Dolphin, nagkakaroon ng enhancement, lalo na po sa western section of Luzon and Visayas. So yung peak ng mga pag-ulan natin, posible pang maramdaman po yan towards the weekend, Friday hanggang Sunday po. At saan po magpapaulan itong habagat? Sa western section, yung pinakamaapektuhan po itong Ilocos Region, tapos yung Benguet, pababa po ng Central Luzon, yung Zambales, Bataan, Tarlac, Pampanga, Bulacan, even Metro Manila, makakaranas po ng mga pabugso-bugsong ulan in the coming days. Kaya din po sa may Cavite, Batangas, pababa ng Occidental Mindoro, and Western Visayas. Ano pong epekto nitong, gaano kalakas yung epekto nitong dalawang low pressure area dito po kay Dolphin at posible pa ba ito mag-landfall? Yung scenario kasi natin for these two low pressure areas, parang hindi naman po siya magtatagal, no? At least within the next 2 days o sa loob ng 2 araw, posible pong wala na tayong LPA malapit sa bansa dahil magiging parte na lamang ito or magiging trough na lamang nitong si Bagyong Dolphin. So, yung entry naman ni Dolphin sa ating PAR, maliit pa rin po ang tsansa. Gaano po kaya kadaming ulan ang dadalhin pa nitong dalawang low pressure area dahil binabantayan yung ating mga dam sapat na po ba ito para at least mapuno ang mga dam natin? Yung mga susunod po ng mga pag-ulan natin hanggang 100 millimeters per day po ito. Doon sa mga nabanggit natin lugar dito sa may Luzon and Western Visayas. Whereas yung Bulacan, at some point may mga araw po talaga na hindi or mahina lang yung mga pag-ulan. Tapos may mga araw din lalo na sa Friday hanggang Sunday na posibleng umabot nga sa hanggang 100 millimeters. So itong ganitong senaryo, nakakadagdag naman po sa pagdagdag po ng water level sa Angat Dam. So balit hindi ito sasapat para po bumalik dun sa normal operating level nito na 180 meters given na ito ay nasa 156 meters po sa ngayon. Okay, maraming salamat po sa oras na binahagi nyo sa Balitang Halik. Salamat din po. Yan po si Benson Estareja ng Pag-asa. Patay ang isang lalaki matapos makuryente sa Mapandan, Pangasinan. Sa kuha ng CCTV, makikitang nagkukumpuni ang lineman sa bahagi ng barangay poblasyon itong Biyernes. Maya-maya, bigla siyang bumitin sa hagdan at tila nangisay. Inuga ang kanyang kasama, ang hagdan hanggang sa maalis sa pagkakabitin ang lineman. Dead on arrival po siya sa ospital. Ayon sa pulisya, nag-aayos noon ng linya ang 33 anyos na lineman nang aksidente niyang mahawakan ang live wire. Iniuwi na po ang mga labi ng biktima sa Masbate kung saan siya residente. Patuloy ang pakikipag-ugnayan ng mga otoridad sa kumpanya ng biktima. Wala pa silang pahayag pati ang pamilya ng nasawing lineman. Ininspeksyon ng presyo ng bigas at gulay sa isang palengke sa Las Piñas. May ulat on the spot si Bernadette Reyes. Bernadette? Rafi, hindi raw maiiwasan ang pagtaas ng presyo ng mga gulay dahil sa mga pag-ulan, pero ang good news ay bumababa na ang presyo ng imported rice at maaaring sumunod na rin daw ang presyo ng local rice. Sa price monitoring ng Department of Agriculture at Department of Trade and Industry ngayong araw dito sa Las Piñas Public Market, kapansin-pansin ang pagbaba ng presyo ng bigas. May mabibili ng imported rice na 40 pesos kada kilo o mas mababa pa sa tinakda noon na price cap na 50 pesos. Kaya naman hindi na raw kailangan pang i-extend ang price cap sa imported rice na una nang inirekomenda ng DA na palawigin. Hindi na rin daw kailangan magkaroon ng import ban kahit umaabot na sa 3.3 million metric tons ang imported rice sa bansa dahil kailangan ng buffer stock bilang paghahanda sa El Nino. Ang mahalaga raw, mapabilis ang bentahan ng benteng bigas para mapaluwag ang mga bodega ng NFA at makapamili sila ng palay para sa harvest season. Samantala may mga gulay na maaaring tumaas ang presyo ng ilang araw o linggo dahil sa mga pag-ulan pero bababa rin daw agad. Narito ang pahayag ni Agriculture Secretary Francisco Chu Laurel Jr. Ang NFA is ready to buy rice. We are ready to buy 500,000 tons of palay pala from our farmers. Hindi kagaya last year, punong-puno lahat ng warehouse namin. Ang instruction sa NFA, dapat by September, halos wala nang laman ng mga warehouses nila. At tuloy-tuloy natin. Kaya nga importanteng yung pataasin namin yung volume sa 20 peso na rice para nga mabakante yung mga warehouse at makabili kami sa tamang presyo.
Samantala, Rafi, ayon naman sa Department of Trade and Industry, kahit na nananatiling mataas ang presyo ng produktong petrolyo, ay wala pa naman daw mga manufacturers na umihirit ang taas presyo sa mga basic necessities and prime commodities. Rafi? Maraming salamat, Bernadette Reyes. Mga kapuso, doble ingat sa pagbebenta ng inyong mga alahas para wag maging biktima ng pambubudol. Sa Leganes, Iloilo, huli kam ang lalaking naka-helmet na tinitignan ang suot na singsing ng 75 anyos na biktima. Hinubad ng lola ang singsing at ibinigay sa suspect. Maya-maya, biglang umalis ang lalaki. Kwento ng biktima, gustong bilhin ng suspect ang kanyang alahas. Pero matapos suriin, peke na ang ibinalik na singsing. Nagkakahalaga ng 13,000 piso ang natangay na singsing. Sa imbestigasyon ng pulisya, natunton at naaresto sa bayan ng Santa Barbara ang suspect na isang scrap gold buyer. Nabawi sa kanya ang singsing. Aminado rin siya sa krimen. Nagdesisyon ang biktima na hindi na magsampa ng reklamo laban sa suspect. Ibinahagi ni Kapuso Primetime Princess Barbie Forteza ang preparation niya sa kanyang character sa upcoming comedy film na Saving Sherry. In-unleash ko lang yung wild side ko. Wow! Yes! Yun lang. Actually, ang saya. Kasi, aminin naman natin, hindi naman lahat pag mabait, diba? So, hindi ko rin akalain na may ganun din akong side. Wild pero may dahilan, may lalim. And most of all, I think, so far, ito yung most mature role ko because we will tackle about marriage. Chika pa ni Barbie sa MediaCon na aking ikinover, first time niyang nailabas ang wild side niya sa naturang pelikula. Masaya rin si Barbie na na-achieve niya ito sa tulong ng co-stars na naging kaibigan niya na rin. Itinuturing niya ring birthday gift ang pagbida sa film. Last Friday ang 29th birthday ni Barbie at bukod kay Barbie, tampok din sa film ang co-Kapuso stars na sina Mikey Quintos, Mika Salamanca at Khalil Ramos. Cast din sina Born to Shine star AC Bonifacio, social media influencer Sasa Girl at JC Alcantara.